Max, it's been almost 2 years since December 2022 since the first tranche of the 125 million peso confidential funds for the OVP were first released. No? So 2 taon na mula nung nirelease yung pondo. Mahigit 1 taon na mula nang ito ay natuklasan ng mga makabayan representatives. We have 75 impeachment complainants. We only cite 1 ground, betrayal of public trust. And we have 3 issues related to the betrayal of public trust. So our lawyer, Attorney Nery Colmenares, will go through yung 3 issues related sa betrayal of public trust. Maraming salamat, Nato. Betrayal of public trust, 1 ground. Mas madaling ma-digest yung mga ebidensya, mas mabilis siyang matalakay, at kung umabot sa Senado, mas mabilis din madedesisyonan ng mga senador. 3 acts lang constitutes betrayal of public trust. The first is Respondent Duterte betrayed public trust by her gross abuse of discretionary powers over 612 million in confidential funds from December 2022 until the 3rd quarter of 2023. Yung pangalawang act constituting betrayal of public trust is Respondent Duterte betrayed public trust by her gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit process by 1. Ordering subordinates to prepare implausible accomplishment reports supported by fabricated liquidation reports and falsified documents. And 2, to submit the same to the Commission on Audit to support the questionable use of confidential funds that is not in accordance with laws and regulation, causing great injury to the government and the taxpayers. Number 3, pangatlong act constituting betrayal of public trust, Respondent Duterte betrayed public trust by her dereliction of official duty with her willful refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiries of aid of legislation. So yung 3 acts lang yon, ang tingin namin at least nakafocus sa isang issue, confidential funds, at isang ground, betrayal of public trust. All right, thank you, Nery. Now, can we get short reactions then from the members of the House? Yung 3 nandito, bakit nila i-endorso ang impeachment complaint na ito? Go ahead. Thank you, Nery. Representative Franz Castro from the ACT Teachers Party List. Mahigpit natin talaga, no, ini-endorso itong impeachment complaint ng ating mga taong bayan, is composed of 75 na mga person representative of their organizations. Dahil nakita naman natin talaga, no, yung sa mga hearings, no, nakita natin sa Quadcom, dito sa Committee on Good Government, yung obvious na paglulustay ng pera o hindi maipaliwanag. No, umpisa pa lang ng budget hearing, hindi na talaga maipaliwanag itong 125 million. At nung pinalalim pa natin yung pag-iimbestiga natin dito sa confidential funds, nakita nga natin talaga, no, yung mga fabricated na mga acknowledgement receipt, yung mga pineke na mga accomplishment report, at iba't iba pa na tingin natin ay isang matinding matinding dahilan na, no, para sabihin natin dito na hindi siya worth sa ating trust, o hindi siya worth, no, si Vice President Sara Duterte, hindi siya worthy ng trust ng taong bayan. Kaya kami, sinusuportahan natin itong impeachment complaint na ito ng ating taong bayan. Magandang hapon po sa lahat. Raul Manuel, representative ng Kabataan Party List. Tayo po ay mag-endorso nitong impeachment complaint na ifa-file ng nasa 75 na mga complainants, lalo na't
1/3 po nito ay mga youth leaders galing sa mga state universities, private universities. Meron pa from SK, mga national and sectoral youth leaders. Nasa karanasan ng mga estudyante at kabataan na kapag meron silang mga aktibidad, sobrang ginigipit sa pondo, hindi makapagsimula ng kanilang mga proyekto dahil lamang pinagdududaan sila sa kanilang mga aktibidad. Masakit isipin na kapag vice presidente pala ay pwedeng mag-withdraw one time ng tig 125 million pesos tapos ilalagay sa malalaking mga bag tapos ibibigay lang sa kung sino-sino mga opisyal. This sitting vice president, si Sara Duterte, akala niya she can cheat her way out of misuse of public funds. Nangopya ng brand names para likhain ang isang Mary Grace Piatos na hindi naman nag-exist. Sabi nga, time is the ultimate truth teller. That also applies to Sara Duterte. Lumabas na ang katotohanan kahit napilit niyang tinatago ang kung ano man yung kanyang mga nagawa. Kaya isang malaking cheater at taksil si Sara Duterte. She clearly betrayed whatever trust remains in her. Kaya malago tayong i-endorso itong impeachment complaint. Lastly po, dagdag na lang, mahigpit nating ine-endorso ang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Kasama po natin na mag-file ngayon ang 75 citizens representing various people's organizations. At sa tingin po natin, sufficient in form and substance at may probable cause talaga to impeach Sara Duterte batay dito sa ating mga dokumento at mga testimonies. Actually, hindi lang yun kasi saksi naman tayo sa mga hearings. Personally nga nakita natin kung ano yung mga inilabas sa good government hearings. At may full and knowledge and authority si Sara Duterte dito, yung disbursement, utilization at saka yung reporting ng confidential funds. Kaya po sinasabi natin, dapat it's about time na mag-aksyon na umaksyon na ang Kongreso kaugnay dito. And of course, ang pinakapanawagan namin is to abolish the confidential funds. Thank you very much. Last na lang siguro, Attorney Rene. Marahil tinatanong ng mga members of the media, ano bang meron tayo? Malakas ba yung ebidensya nyo? Hindi pa tapos ang COA? COA audit? Paano nyo masasabi na malakas nga yung ebidensyang iahapag ng ating impeachment complaint? Go ahead. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Definitely, because of the overnight na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings, binasa yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento, malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Definitely, ay binetray niya ang public trust to the point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampa sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandyan din yung mga pag-admit ni Chief of Staff niya mismo, ni POA, na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa even though inatasan siya na siya ang magda-draft nito at isasubmit ito sa COA. May mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito na all of a sudden and no other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. No, 125 million in 11 days in an implausible, physically impossible manner. Ito ang nakikita nating basehan kung bakit malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. And kaya nga sa kabataan, in our parlance now, ang tingin natin, it's time to impeach the wicked witch of the East. Ayun po. Of the South, sorry. Sumabit. Ulitin ko. Okay. Sumabit pa. Ulit. Okay, sige. Kaya naman, sa local parlance ng kabataan,
kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the wicked witch of the South. Sige po. Alright, thank you. Talagang defying gravity. Alright, can we ask the media siguro for questions? Sir, Sige. Go ahead po. Big Sumintak Net 25. Clarification lang po. Out of 6 impeachable offenses stated in our Constitution, why only betrayal of public trust kayo nag-concentrate? Well, in fact, binabanggit ninyo paglustay sa pondo ng bayan, bakit hindi nyo isinama ang graft and corruption? Actually, these acts na minention sa betrayal of public trust constitute various offenses, kahit violation ng revised penal code. Pero finocus namin sa betrayal of public trust because it is all-encompassing na. At para sa amin, yung pinaka mabilis na paraan na ma-resolve ang kaso. Kaya betrayal of public trust. But more than just the mere grounds. Alam nyo, para sa mamamayan, napakataas ng pagpapahalaga nila ng iyong pag-violate sa public trust. So, pwede naman kami magdagdag ng marami pa. Pero the betrayal of public trust, yun encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yon. And that is for us one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. So that's why we chose it for the reasons I just mentioned. Okay, one last from my end. You made mention na malakas yung ebidensya na hawak ninyo against the Vice President, especially on the betrayal of public trust. So, gaano ka-optimistiko ang grupo ninyo na makukonvict si Vice President because we are running out of time. Kasi papasok na tayo sa election period by February next year. So alam naman natin, in reference with the previous impeachment hearing, like for example, the impeachment hearing of Chief Justice Corona, umabot po siya ng 4 na buwan. Well, unang-una, alam tayo po, matagal tayo sa Kongreso. Alam natin dito, kung gustong bilisan ng proseso, madaling mapabilis. And we are convenient dahil nga napakahaba ng pinag-uusapan sa Kongresong ito. Tingin namin, alam na ng mga congressmen ano yung mga grounds. It's really a matter of just systematizing and putting all these things in a formal complaint. Tingin ko, karamihan sa ating mga congressmen, actually alam naman nila ano nangyari. And they're just waiting for someone to file a complaint. Senate is another matter. I think it is premature at this point to say that there are no votes. Dadaan pa ho ito sa isang trial sa Senado. And just like the congressmen, ang mga senador natin, titingnan yung ebidensya, babasahin yung complaint. At ang panawagan namin for them to be objective about it, tingnan nila yung ebidensya, tingnan nila yung tibay ng argumento. At napakasimple lang ng complaint na ito . 1 ground, 3 acts, hindi magtatagal ito. And that's also one reason why we focused our complaint. Because there is that factor na nagmamadali tayo. Kailangan mo lang naman sa impeachment is 1 act and 1 ground to impeach a high official. Dugtong ko lang. Idagdag ko lang na kaya sa ngayon umaapila kami sa mga miyembro ng mababang kapulungan na bumoto ayon sa kanilang konsyensya. Hindi ayon sa kanilang partido, hindi ayon sa kung sino pa man na personal na interest nila, kung hindi ayon sa pag-weigh nila sa kung ano ba ang tama at o mali sa ating bayan. Ang dugtong ko lang kasi public prosecutor ako doon sa Corona impeachment. Ano yun well, mayroong betrayal, mayroong culpable violation of the Constitution, mayroong graft and corruption, 8 acts. Kaya humaba ng 4 months. Anyway, if you can prove an impeachable ground in 1 act, that is enough.
So hindi na kami tatarget ng katulad sa corona na humaba ng 4 na buwan. And in fact, ito, because 1 ground lang talaga siya, baka naman mas mabilis ito. Baka nga 1 buwan tapos na yung trial sa Senate kung sakasakaling matuloy doon. Bilang isa sa mga complainant, ang panawagan din natin sa Kongreso, sa mga kongresista na sa kabila ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi raw mahalaga ang impeachment, ay suportahan ang impeachment complaint na ito dahil kung di man mahalaga sa presidente, mahalaga sa mamamayan, no, na panagutin si Vice Presidente Duterte sa kanyang mga kasalanan, yung sinabi nating betrayal of public trust, yung maanumalyang paggamit at pag-ulat sa COA at pagtangging magpaliwanag sa Kongreso kaugnay sa 612.5 million pesos na pondo ng taong bayan. Mahalaga ito para sa taong bayan. Kailangang masingil at mapanagot ang Vice Presidente. Meron pa hong mga questions from the media? Sir, regarding kasi dun sa sabi ni former Congressman Neri na umabot ng 4 months yung kay Corona dahil maraming issues na discuss. Pero kasi ito, sir, pangalawang impeachment complaint to. Yung una, marami ring articles. Saka yung una, 4 na grounds yata yung ginamit. Eh, pagsasamahin yun, hindi kaya matagalan din? Alam nyo, hindi natin alam kung anong magiging aksyon ng Kamara dito sa mga complaints, no? Normally yan, maraming complaints, pwedeng i-refer yan sa Justice Committee. At doon mangyayari yung determination ng form and substance and consolidation of the complaints, no? And it will be up to the House kung ano yung mga pinakamalalakas na mga grounds at mga kaso na isasampan nila bilang articles of impeachment. Pero, no, meron din naman kasing fast track na hindi na dumadaan sa Justice Committee at pag meron ng 1/3 na boto ng kabuuang membro ng mababang kapulungan, diretso na yun. No? Ngayon, kung ano yung complaint na didiretso sa Senado, kung makakuha ng 1/3 vote, hindi natin alam. Pero kami naman, kumpiyansa kami, na itong sinafile natin, simple, direct to the point, matibay ang ebidensya, tingin natin pinakamalakas na ground, sana po ito yung masuportahan ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Sir, you mentioned about yun nga, may fast track, no? Pwede na magpasa ng resolution na direkta po sa plenaryo, 1/3 ng boto ng 307 Kongs papunta na agad sa Senado. Pero paano na nga yun? Eh, si PBBM na po nagsabi na nawagan sa House leadership. Naisang tabi nyo na muna any efforts na patalsikin ito si VP Sara. Paano tayo makakuha, Ma'am Kong, ng boto sa plenaryo? And even yung pangharap nga sana na i-fast track to dahil wala na tayong oras. Thank you, Marian, sa tanong. No? Actually, nasagot na natin yan. Sabi ko nga, no interference. Legislation and executive are 2 different branches, no, of government. At terp natin ito, no, terp namin ito sa Kongreso, itong proseso na ito. Well, we respect yung sinasabi ni President. Pero syempre, hindi yun ang magiging dahilan namin, sa Makabayan, at ilang mga miyembro ng Kongreso na mapigilan itong proseso. Ito lang talaga yung democratic legal process na gagawin natin na talagang magpapa-impeach sa isang tingin natin unfit na Vice Presidente. Kaya kaya hindi tayo apektado doon. No, ang Makabayan, hindi pa tayo apektado doon. Kaya nga ito, ini-endorse natin at tinutuloy natin yung. Siguro, Marian, yung issue dyan ay nananawagan kami dito sa aming mga colleagues, mga kasamahan namin dito sa Kongreso. Tama yun to vote in conscience, diba? Hindi naman kailangan na may dikta o kung ano man. Ang sinasabi natin dito, separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama, no, na posisyon dito sa usapin na ito. Just short lang. This is one of those instances na may pagkakataon ng Kongreso na ipakita sa taong bayan na siya ay independent. That there is a system of checks and balances. So actually, this impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence.
to show that it can stand on the side of the people kahit ang presidente iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. So sana ay maintindihan din yan ng ating mga kongresista. Hello po, good afternoon. Dwight De Leon po from Rappler. Meron po bang mga kongresista with the majority na lumapit sa inyo expressing privately that they will support the impeachment complaint? Pero yun po ba, meron po bang mga nag-manifest po, without naming names? Wala. Wala. Actually, wala, tingin ko walang isa sa amin ang kinausap ng congressman na mag-file. Because kami talaga, tingin namin, ito ang aming tungkulin. No? This is, sinasabi nila palagi in their pronouncements na kung may magfa-file, they are duty-bound to act on it. So, yun lang, ganun kasimpleng pahayag lang, sapat na para sa amin to do what we think is our duty as citizens, to hold high public officials accountable. No need for pakiusap. Sir, Ikaw na mo. sagit lang sir, maikli lang. Willing ba ang sir, Makabayan to work with Akbayan considering yung history ng dalawang grupo? And pareho naman kayong on the side of in favor of impeaching Vice President. Ano ulit yung tanong? Ulit yung mga willing ba yung ano ulit? Ano ulit? Sir, willing ba ang Makabayan Bloc to work with Akbayan considering the history ng dalawang sides? Reps. Well, ikaw talaga, maintriga ka. Ma'am, kasi di ba meron namang Kami incidents naman, in the past? ito kasi, syempre, pag usapin ng common naman, yung may common na usapin, well, di natin pag-uusapan yung ideological. Magkaiba talaga yun. At linawin natin yon. Pero kapag merong pareho naman ng mga usapin, issues, madalas naman nagkakasama. Halimbawa, kahit lang nga doon sa, sa kalsada. So, kung sakali, kasi proseso ito, hindi lang for Akbayan or Makabayan ito. Usapin, proseso ito na gagampanan ng more than 300 na mga kongresista. Kaya hindi usapin dito yung Akbayan or Makabayan. Thank you. If I may just add to that, impeachment is a political process that requires numbers. So, obviously, para magtagumpay ang impeachment, kailangang magtrabaho ng sama-sama ang kinakailangan para mapanagot ang pinapa-impeach. Yes, go ahead. Hello, question ko lang. Kailan po nagsimula yung drafting ng impeachment complaint at bakit ngayon lang po? Kasi ilang buwan na rin tumatakbo yung Good Government Panel hearing on VP Sara's secret fund spending. Ba't ngayon lang po? Okay. Anahin lang natin yung process, no? Nung lumabas yung COA Notice of Disallowance, nung nagkaroon na ng budget hearings, nagsimula na yung pag-aaral namin ng grounds for impeachment. Pero hindi natin yan mamadali kasi nga kinailangan pang magkaroon ng mga committee hearings. So, nung natapos na yung marami-raming bilang ng hearings, I think 7 hearings, we're looking at 800 pages ng transcripts para sa buong pagdinig na yon. Yun ang naging dahilan kung bakit medyo tumagal. Kasi gusto natin, hindi lang yung basta mag-file. Gusto natin sinupin, gawing malakas, get everything that we can get from the transcripts, from the testimonies, review yung mga videos, review yung mga dokumento. Kaya tayo nandito ngayon. Yun yung prosesong pinagdaanan. Follow-up lang po. For the minority bloc po, nagsimula na po ba yung lobbying efforts natin to get support nga rito sa impeachment complaint natin? Hindi pa tayo nagsisimula sa ganun, pero itong ating impeachment complaint din na i-endorse ay bibigyan din natin yung mga kopya nito sa ating mga kapamambabatas. Kasama dyan ang mga colleagues natin na nasa minority coalition. Although, then again, ang minority ngayon sa Kamara ay nasa 20, kasama na dyan ang 3 from Makabayan, kaya ibig sabihin, tatrabahuin din talaga natin na makumbinse pa yung iba labas doon sa minority coalition.
And the reason we have 75 complainants, lahat sila ay bahagi ng mga kakalampag, kakatok, makikiusap sa kanilang mga kongresista para suportahan itong impeachment complaint. So lahat yan po, sila ay kasama dun sa mga maglalabi at kakatok, mga ngalampag sa mga congressman. Hanggang sa Senado, sila din po ay mga ngalampag. So, hindi na lang ho kay BBM kung gagaling yung mga text sa congressman. Yung mga complainants magte-text din po sa congressman na ituloy yung impeachment. So okay na po siguro. Hingi kami ng paumanhin kasi kailangan po namin tapusin yung pagpirma. No, marami-rami pong bilang po yung pipirma pa. Tapos pupunta po kami sa North Lounge Extension. North Lounge Extension. So by 2 p.m. po, nasa North Lounge Extension po kami. Doon po gagawin ang actual filing at pagsumpa sa harap ng SecGen para ma-verify po yung complaint. So, mabilis lang po na, ayan na,